surviving heritage natin, composite ng mga itlog, ng suo, ng ating botany. So marami na tayong information makuha. So yun siguro ang pwede natin i-offer sa inyo. And after nyan, labas tayo. Kung gusto nyo doon sa Bodo hanggang alas 5, okay po. Okay? So, start tayo. Start tayo sa garden. Tour tayo dito sa Tabon Cave. Ayan. Wala ba kung pwede pinapahira? Yan, dito kami sa Tabon Cave. Ayan. Ayan, mga kabarya. Tabon Cave tayo. Tayo sa Tabon Cave. Tour tayo dito sa Tabon Cave, mga kabarya. Ayan mga kabarya, Tabon Cave. Masalig na sila. Hindi na tama basa-basa. Dari na tawag basa-basa, ma'am. Hari na. Dari na kami lang basa-basa sa Tabon Cave. Maglagaw mo di. Museum of Tabon Cave. Yan. Tabon Cave Museum, mga kabarya. Yan. Tabon Cave Museum, mga kabarya. Okay, so naka-record na. O, video kayo, sir. Huwag nyo lang pupusan kami mga guys. Okay lang sa audio nyo. Sige, sir. Mayroon kami tinatawag na confidentiality ng aming tour. Okay, sir. Sa ito, sa audio lang nila. Baka kasi, i-post nyo. Kasi kita malaki, bili mo kasi kaya ganun. Ano sikat na, sir? Ano, sir? Ayan ang mga picture ng mga unang tao dito sa Tabon Cave. Ayan yung mga nagukay. Kasi yung ating Tabunman, siya yung ating pinupundan sa ating prehistory na 50,000 years ago. So, sabi nga, ang story ng Tabunman, ang unang tao daw ng tagpuan sa Pilipinas ay nakita sa Tabon Cave. So, sa science kasi, ang Homo is considered na human. So, si Tabunman ay isang human fossil. Diba? So, yung buto ni Tabunman, yan, nakuha yan mismo doon sa taas ng Tabon Cave. Hindi lang yan siya nag-iisa. Sila yung may kasama rin sa Amphibia at Bandidor bago yung Yubon. So, magkakaibang tao sila. Ibig sabihin, si Tabunman, ang namin doon, ang tao sa Amphibia, from marunong na silang gumawa ng battery at the same time may apoy na ito. Kasi yung panahon ni Tabunman, wala pang apoy. Diba? Stone Age, bago nag-Ice Age, then Metal Age. Okay? So from Neolithic period from Paleolithic to Neolithic period. So ganito yung study ng science natin. So different story, Manunggol. Manunggol means standing rock. Ibig sabihin na ng Manunggol, standing rock, nakakayong bato. Kasi ang pinaglalagyan nito, yung kuweba nito, ay nasa mataas na bato. Diba? Kaya tinatawag siya Manunggol. Ngayon, sa buong Pilipinas, ito ang pinakamatandang pangal. At isang klaseng secondary bulalya. Ibig sabihin, libingan ng pangalawa. Kaya, ang lagay dito, hindi yung buong katawan natin, kundi pinabulok mo ng katawan, kinuha yung buto, at ipinasok sa loob. So, kaya siya tinawag na secondary bulalya.
Yeah. So, ang tradisyon ng ating mga ninuno, nangyari yan noon, 2,840 before present. Meaning, 4,000 years ago, mula sa ngayong panahon natin, mayroong naglilibing ng banga sa Tabon Cave. Yan. Traditional na yan. Kita nyo, ibig sabihin tayo noon, bago pa dumating yung si Cristo, busy kasi ang pinag-usapan dito, mayroong ganitong klaseng tradisyon ang Pilipinas. So as Polynesian, from Taiwan naman siya. Ang migration dati ni Kabunman, yung Negrito, is from Borneo. Ito naman is from Taiwan. Diba? Galing naman sa taas naman sila. So yung 4,000 BC, ito yon. Kung ganun sila katanda na, makita niyo yun, yung design ng banga, maganda. Tapos, natatangi na sa buong Asia, tayo lang ang may ganitong cover na may bangka sa taas at taklo, di ba? So, meaning, nagdi-describe siya. Ito, ang description niya, pag namatay, may panibagong paglalakbay. Dahil sa mga ambition. Hindi siya. Dahil mga kultural na mo, naliwala sa dito ka mag-start na tour. Sa Lipuan Point, may 130 stars at may 218 caves. So marami po iba. Yung open sa public dyan, 8. From Liang, going to Tabon Cave. Dito Tabon Cave. Baba ka ng akyat ka ulit ng Diwata Cave, ditiritso ka ng Igan Cave, akyat ka ng Manunggol. Yan yung pinaglalagay na. Diba? So, akit kami ng Manunggol, iikot ka, pupunta ka ng Katedral o Sarang Cave, then, diretso ka naman ng Tagyaw, pupunta ka ng Dikalan. Ito yung sa Tagyaw, yung proof na nagkaroon tayo ng isang sibilisasyon dahil more than 500 secondary burial ang nakuha. Then, lalabas tayo sa Cuba. Except, hindi na tayo babalik sa Cuba. So, gano'n ang routine. Yun sana puntahan namin po. Yes po. Opo. Kaya may 2 hours kayo na maximum time para sa tour. Dahil ang number of steps nito is more than 1,000 steps. Sunod na lang. Diba? So, na naka 4,000 kami na 14,000 kami na Pero okay na siya. Kaya may sakto nyo talaga kung saan nakuha si Kabunman, kung saan sila nag-worship, may ritual cave. Diba? Kung makikita kayo ng isang bundok to, pero pagpasok sila rin, yung bundok na yan, sa loob niyan, grabe pagkalaking kuiba. Libingan din yun, mga burial site. So, yung Manunggol, ilang lagayan daw yan ng may katungkulan sinasabi nila kasi si Manunggol sa lahat ng dyan, siya yung pinakamaganda. At nakalagay pa siya doon sa mataas na bato. Kuiba din yun. May 3 kuiba siya sa katabi. So, ganun si Manunggol location niya. So, yun nga, pag umikot ka, kaya yung tour natin, walang balikan. Pag diretso, ikot, labas doon sa gubat, uwi na. So, yun siya. Yun ang package sa tour. Kung maagang dating at kung maganda ang sitwasyon. Pero kayo, magduya naman noon eh. Okay na, ha? Okay. So, picture kayo sa side. Dito. Tapos, para mapinyo yun sa local kuiba, ito yung panguli. Okay, gandang bato. Gandang bato. Yan yung isang location kung saan ang kumasi. Mga mahalong bato yan, ah. Anong pangalan bato na yan? Mga artefact. No? Yan yung unity period. Yung sa baba ay pag-unity period. So, habang wala ng buhay nila, Ah, hindi. Tunay yan. Bungo talaga yan. Bungo talaga yan. Yan na lang naiwan ako kung kayo nila noon. Kakabasag ng iba. yun yung mga lumang tao. So, yung human muscle na nagpapaan, yan yung 50,000 days na natin. Sa ngayon,
Iberiyo mo diretso. Huwag mo isama kung frame. Lapit ka pa sir para yan, ganyan. Tulog ko lang po iba. Tayo ko sa gitna. Diba? Yan, ganyan. Kunwari, isa po iba ka din. Mm. Sino? Tayo daw. Ako naman,